So yun guys, time check 5:33 AM na po. At tayo po ay maglilinis at magpapakain ng ating mga alagang baboy. I-share ko lamang po sa inyo itong everyday routine ng aking paglilinis. At kung mapapansin po natin, hindi po ganoon karumi ang ating mga baboy at ng kanilang mga kulungan. Ayan. Dito po sa aking sementadong babuyan, isang lugar lamang po ang kanilang pinagtudumihan dito po sa edge ng kanilang swimming pool. At bihira lamang po silang dumumi sa parting dyan. Ayan. Kung mapapansin po natin, napaka-dry po ng kanilang katawan at ng kanilang flooring. Ayan. Parehas po dito sa kabilang kulungan na 4 yung laman. Ganito po ang benepisyo kung naka-slope po ang ating flooring sa ating kulungan, para hindi po mag-stay yung tubig at maisip ng ating mga baboy na dito na po sila dudumi. Papansinin niyo po, napakalinis ng ating mga baboy. Hindi na po natin sila kailangan paliguan every now and then. So kung kayo magbabalak po magpapatayo ng baboyan na sementado po yung flooring, siguraduhin po nating naka-slope ang kanilang flooring para maiwasan po natin ang kanilang palaging pagpapaligo sa kanila. Ayan, yung mapapansin na naman po natin, dito na po sila umiihi. So ayan, pasintabi na po sa nagbre-breakfast o kumakain. Pinapakita na lang po natin ang ating kulungan, kung gaano po katalino ang mga baboy. Ayan. Sa mga ibang babuyan, araw-araw po yan, nagpapaligo po sila dahil hinihigaan po ng kanilang mga alagang baboy ang kanilang mga dumi at mga ihi. So dito po sa atin, hindi po uso sa atin ang magpaligo sa ating mga babuyan dahil may isip po ang ating mga baboy kung saan po sila dudumi at iihi. Tignan nyo naman po. Dito po na part na ito, dito lamang po sila minsan dumudumi, or yung mga dumi nila na galing po sa pool, dito po bumabagsak. Kaya po yan lamang po ang ating lilinisan mama. Ito pong mga yan. Kung titignan nyo po, hindi po siya ganoon karumi. Isang walis lamang po or splash ng tubig yan, malilinis na po natin. So ayan. So overall na ating lilinisan ay every day ay ito lamang pong pool nila at itong gilid. So pagkatapos niyan, tapos na po ang ating trabaho. At itong ating mga baboy, sila na po ang kusang magpapaligo sa kanilang mga sarili. So ayan. Magtatatlong buwan na po ang ating mga baboy sa atin. Kaya malaking pasasalamat sa ating mga baboy na nakiki-operate sila at hindi po nila hinigaan ang kanilang mga dumi o ihi. Ayan. Bali, may nagtanong po sa atin kung ilang oras ko ba lininisan ang kulungan ng aking mga baboy. So itong isang kulungan, ang sukat po nito ay 4x4, 4 meters by 4 meters, at yung isa naman po ay 5 meters by 4 meters. Pero ang tagal lamang po ng ating paglinis ay mga 30 minutes sa dalawang kulungan.
Ayan, kung sa ibang mga pig farm ay aabot po sila ng isang kalahating oras dahil pinapaliguan pa nila ang kanilang mga alaga. Pero dito hindi na po, dahil lulublob lamang po ang ating mga baboy sa kanilang swimming pool para maligo or umihi or tumumi. Kung nag-aalala po kayo kung iinumin ng ating mga baboy ang tubig sa kanilang swimming pool, wag na wag po kayo mag-aalala dahil hindi po inumin ng ating mga laga ang kanilang ang tubig sa kanilang pool dahil matalino po ang mga baboy. Kung meron po silang nipple drinkers, doon at doon lamang po sila dudumi or iihi dahil doon po sila nasanay mula pagkabik hanggang sila'y lumaki. So ayan, kung mapapansin naman po natin, masisigla naman po ang ating mga baboy at pwede na po para i-dispose. So ayan, bale ganyan po ang ating technique sa ating paglilinis. Dapat habang kumakain po sila ay maglilinis na po tayo para hindi po sila makulit. So yun guys, tapos na tayo maglinis. Ayun, wala pang 10 minutes yung ginawa nating paglinis dito. Ayun, sa mga nagtanong po kung saan po nanggagaling yung tubig, meron po tayong nakabang na PVC pipe po dyan para sa tubig. Magkaiba po yung itong nipple drinker na ginagamit po ng ating mga baboy. Ayan. Ayan, napakalinaw ng tubig, no? Ayan. So yun guys, tapos na po tayong maglinis at magpakain. At pagkatapos kumain ng ating mga baboy, yan, higa naman na parang pensyonado. So yan, pakadali po nating linisan ang kanilang kulungan. Kung ganito po ang ating gagawin sa ating sementadong baboyang walang amoy, yung naka-slope po yung kanilang main flooring kung meron po tayong swimming pool. So yan, napaka-comfortable ng ating mga alagang baboy dahil hindi po sila na-stress sa kanilang pagpapaligo sa kanila. So yan, pag nainitan po sila, lulublob lamang po sila sa kanilang tubig, sa kanilang swimming pool. Yan, dyan na rin po sila iihi at dudumi. So yan, baka sabihin po ninyo na pangit po yung may swimming pool dahil doon na po naliligo ang ating mga baboy na madumi. Pero nagkakamali po kayo. Kung mapapansin nyo naman po ang aking mga baboy, so yan, hindi naman po sila nagkasakit dahil sa kanilang pool. Yan, nagsisigla po nila, di ba? Ayan. Ayan. Kung hindi po sana maganda ang swimming pool para sa ating mga baboy, aba malamang nagkasakit na tong mga alaga ko. Pero sa awa ng Diyos hanggang ngayon, hindi naman, at masisigla at malalakas naman po silang kumain. So sa 10 baboy na to, ang naubos po nila sa isang araw na feeds ay 30 kilos. So parang 3 kilos po nilang naubos. So yan po. Diba? Napakalinis. Napakalinis at napakadry ng kanilang kulungan. Kaya iwas sa ubo at sipon. So ito naman po ang isang kulungan natin.
Ayan. Dito lamang po sa gilid na nababasa ang kanilang flooring. So yan, ito po yung maliliit na apat. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagbabalak maglagay ng swimming pool sa kanilang kulungan ng ating mga baboy, ay panoorin lamang po natin ang isa kong video kung paano po natin i-consider ang kulungan na may swimming pool at yung flooring na sementado. So ayan, dahil ito po dati ay nakaipa. So ayan, nag-alangan po ako noon kung ipapasemento ko ay dudumi yung kanilang kulungan, pero sa awa ng Diyos ay very effective po yung ginawa nating pagka-slope ng kanilang flooring. So ayun guys, sana nakatulong naman ang vlog kong ito para mabigyan po kayo ng update sa ating ginawang sementadong babuyang walang amoy. Kaya wag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Salamat!